So tayo po ay magpapatuloy dito po sa ating pinag-aaralan sa book ng Psalms, sa book ng Awit. At nandito na tayo sa chapter 75. Sabi po dito, ang Diyos ang siyang huhusga. Isang awit na katha ni Asaph. So hindi si David yung author po nito, kundi ang lumikha ng awitin ng chapter 75 ay si Asaph. So madalas nakikita din po natin siya na composer din ng mga awitin na na-compile dito po sa dito sa mga awit or yung book ng Psalm. At sabi dito, ang awitin na ito ay aawitin ng punong mga awit. So, kinompose yung awitin na ito na ang pinaka-focus ng lahat ng mga naisulat po dito ni Asaph ay tungkol sa Diyos at ang trabaho ng Diyos pagdating sa judgment o yung panghuhusga. Siya ang siyang huhusga. Sabi dito. At natatawa ako dun sa parang nagva-viral ngayon na labanan ng mga taga Middle East. Taga Middle East, taga Hong Kong, yun, nag-away-away sila. Pagdating sa mga sahod. Nakakatuwa. Ako minsan natatawa ako dun sa mga comment ng mga ibang mga kapwa po nating mga OFW. So parang nagbabrag sila doon, nagpapataasan sila ng mga sahod. Parang mas pa sila yung parang mas mainit yung mga nila mga reactions nila pagdating po sa mga sahod kumbaga parang yung mga taga Saudi yun nakikipag-litaktakan sila sa mga taga Israel, taga Hong Kong, may mga bullying din nangyayari. At kung titignan po natin, di ba mga kapatid, madalas ganyan yung tao na abala siya sa napakarami pong mga bagay, tinitignan niya lahat ng mga pwede niyang pakipag-participatan. Yung mga ganun bang tipo na napakarami pong mga tao yung willing mag-invest ng kanila pong time to argue with other people tungkol sa mga issues ng mundo na ito at sad to say na marami yung mga hindi po pinipili yung ganito, yung mga ganitong klase, di ba, ng mga pag-aaral, yung mga ganitong klase ng mga fellowship. Mas active po madalas yung mga iba hindi lang kasi mga unbelievers kundi kahit yung mga the so-called believers pagdating ko sa mga issues ng mundo na ito. At habang abala ang lahat patungkol doon sa kanila pong mga pinag-aawayan. Of course, hindi lang naman yan sa mga pagdating sa mga Pilipino, hindi kahit naman sa lahat ng klase ng lahi. May mga sarili pong mga issues na pinagtatalunan, hindi pinagkakasunduan. So habang abala ang lahat, habang abalang-abala din ang mga terorista kung paano po sila magpaplano ng kanila pong mga pagbangon, ng kanila pong mga pag-atake, yung mga ganun ba, ng mga weapons na kanilang bibilhin, yung mga ganun. Nakakatuwa na maging dito po sa Israel, abalang-abala din po yung mga agencies na
kung saan ay nagki-create sila ng mga bagong mga weapons na gagamitin po nila sa mga wars, sa mga warfare posibleng mangyari or posibleng dumating sa hindi malaman kapanahunan, but they are preparing for it, no. Kanina nakita ko sa news yung tungkol sa deployment ng yung dinidevelop po nila na yung beam, yung laser beam na may mga operational na rin na nangyari from the previous na war, pero inaano pa nila ito, ina-upgrade pa nila ito, at yung deployment po nito ay nakahanda na sila gamitin ito, at ito ay nagko-cost lang daw ng around $2 lang yung isang yung yung kumbaga less money yung magagastos ng Israel compared doon po sa mga yung sa defensive nila, yung Iron Dome, napakamahal po nun, yung isang ibabala lang nun, di ba, para pasabog po nila yung mga threats sa kalawakan, napakamahal ng presyo po noon. At kung titignan po natin, yung sinasabi ko po nga na abalang-abala yung lahat ng mga tao sa pag-aaway-away tungkol sa mga simpleng mga bagay. Abalang-abala din po yung Israel in preparing herself, 'di ba, na alam mo 'yun, abalang-abala para doon po sa pag-protect sa land po na ito. Pero kahit ano man po yung mga protection na ginagawa, kahit ano man yung mga posibleng i-develop pa sa mga susunod na panahon, alam po natin na hindi po pabuti, di ba, yung kalagayan ng mundo, hindi lamang po dito po sa Israel, kundi maging sa buong mundo. At dito sa katha nitong si ni Asaph, makikita po natin mula pa lang doon po sa title na sinasabing Diyos ang siyang huhusga. So maraming factor, kumbaga maraming issue ang siyang maaring hindi sa ma-encounter, kundi maraming mga dadaan doon po sa judgment seat, di ba, ng Panginoon. At kung ito ay magiging katulad ng isang laser na kung saan ay puputok, magkakadurog-durog, 'di ba, ang tamaan nito, mawawala yung tamaan nito. Kahit ngayong mga baril nila, 'di ba, sa kapanahunan po na ito ay hindi nabala May mga baril na po sila na ang gamit ay laser. Yung alam mo 'yon, yung puputukan ka lang, 'di ba, kahit sa mga operations, ginagawa po 'yun, 'di ba, yung laser, yung hindi ako masyadong naiintindihan yung kung how it works, pero grabe lang talaga yung mind ng mga taong nag-create po nito, yung alam mo yon, na pag na anuhan ka nun ng ilaw na iyon, ay yun na yung papatay sa iyo, mas matindi pa, 'di ba, kumbaga parang ka doon, talagang magkakadurog-durog ka, yung bala isa lang, 'di ba, maliban na lamang kung may matitira pa sa iyo pero kung yung laser, wala talagang matitira, 'di ba? Kaya yung pasasabugin nila ng mga ang matamaan nito talagang mawawala siya, magkakanda hindi lang magkakanda durog-durog, kundi talagang mawawala siya, So kung ganun po yung tao, 'di ba? Pagdating ng panahon, sasalain siya, i-judge siya, 'di ba, ng Panginoon according sa lahat ng kanya pong mga ginawa, 'di ba, sa buhay na ito. Sino kaya yung makakastand? Sino kaya yung hindi
madudurog. Di ba? Sino kaya yung yung mananatiling mananatiling pure, 'di ba, pagdating po doon po sa judgment seat, 'di ba, ng Panginoon, no? So ito ay nakakatakot sa iba, pero sa atin kasi, 'di ba, yung judgment day ng Panginoon, it is really a joy for us to know. Kasi sa mga unbelievers, it is a judgment for for punishment. Pero sa ating mga believers, it is a judgment for rewards. Di ba? I-judge ng Lord kung ano yung mga ginawa ng mga believers po na ito. At doon magbabase, di ba, kung ano po yung reward na kanila pong matatanggap or tatanggapin sa Panginoon. No? Sabi dito sa verse 1, so titignan natin mula doon sa konteksto na ang Diyos ang siyang huhusga. Ano yung mga sinulat mo dito, Asaph, patungkol sa topic na ito. Sabi niya, salamat o Diyos, maraming salamat. Mula doon sa unang unang statement niya sa awitin po na ito, meron po siyang Diyos na pinasasalamatan at meron po siyang puso na mapagpasalamat. Bakit ka nagpapasalamat? Sabi dito, sa iyong pangalan kami tumatawag. Sa iyong pangalan kami ay tumatawag. Yung alam mo yon, yung meron kang isang Diyos na matatawagan, meron kang isang Diyos na masasabihan, meron kang isang Diyos na kanlungan. At alam mo kung sino yung Diyos na ito, na meron kang yung preaching nung Saturday, di ba, na yung relationship, importante po yun. Meron kang karelasyon na isang makapangyarihan na Diyos. At sapat na po yun, di ba, para talagang ipagpasalamat mo na inopen ng Diyos yung kanyang puso, yung kanyang trono, di ba? Inopen niya yung kanyang kingdom, inopen niya yung patungkol sa kanya, inopen niya kung ano yung kaya niyang gawin, inopen niya kung ano yung mga plano niya, inopen niya kung ano yung mga reward niya. Wala siyang inilihim. Di ba? Wala siyang inilihim sa tao kung sino siya. Inopen niya yung kanyang pagiging merciful, inopen niya yung kanyang pagiging mapagmahal, inopen niya yung kanyang pagiging mapagpatawad. Di ba? Inopen niya yung kanyang power. Ang dami po niyang ginawa, mga kapatid, no? Hindi lamang sa mundo na kinagagalawan natin, inopen niya yung mundo na ito, inopen niya yung creation, inopen niya na magkaroon ng mga pagkain natin mula sa lupa, inopen niya yung araw, inayos niya yung mundo. Diba? Ang dami niyang kayang gawin. Napakarami na niyang ginawa. Kahit sa buhayin po natin, inopen niya yung mga ganitong klase ng opportunity, di ba, na alam mo yon, makilala natin siya, masamba natin siya. Inopen niya yung kanyang iglesia, di ba? Inopen niya yung way for us to be saved. Lahat yung trabaho, di ba, ng Panginoon. Lahat yun. At dito sa statement na ito, alam mo, makikita natin na merong isang tao na katulad po nitong si Asaph na mapagpasalamat sa kung sino yung Diyos niya. Ang laki-laki ng pagtingin niya sa Diyos na meron siya. At sabi dito, sa iyong pangalan. Grabe kasi di ba, wala nang ibang pinaka magandang ingatan kundi yung pangalan ng isang tao. No? Wala. Sa atin, mga kapatid, di ba? Huwag mong dudungisan yung pangalan ko. Huwag mong dudungisan yung apelyido natin. Kung meron mang pinaka-iingat-ingatan ng ang isang tao, ay doon po sa kanyang pangalan. Kasi doon sa kanyang pangalan, nakapaloob na yung lahat ng sa kanya. Saan siya nakatira, anong klaseng tao siya. Di ba? Kaya nga may mga description tayo minsan tungkol sa tao, kasi nakikilala natin yung isang tao sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Kasi kung description lang yung sasabihin natin, yung yung payat, yung malaki yung mata, parang yun, di ba? Mahira yun. Pwede naman yung maganda, yung mga ganun. Pero mahirap silang i-identify sa pamamagitan ng mga ganong
pangalan, no? Kumbaga parang imagination, hindi. Meron pangalan ang bawat isa, no? Para magkaroon ng identity. Yung identity ng isang tao ay nakabase doon po sa kanyang pangalan. Sino siya? 'Di ba? Pag sinabi mong si Meds, alam mo na lahat. 'Di ba ng yung patungkol ano sa akin, no? Pagdating ano sa pangalan na lang, wag na sa description kasi baka mag-aaway-away pa, 'di ba yung mga tao. Pag description, 'di ba yung ginamit. At itong pangalan na ito, sabing ganun, grabe yung kanyang power. Kasi sa pangalan na ito, na meron ang Diyos na ito, sila nagkakaroon sila ng opportunity to call, 'di ba? To come into that God through the name, 'di ba, na meron ang Diyos na ito. Na of course binanggit din ano sa kanila. Bakit kayo tatawag sa Panginoon? Sabi dito, upang gunitain sa lahat ng oras ang mga gawa mo nakahanga-hanga. So yung paglapit pala sa Panginoon, mga kapatid, yung pagtawag pala sa Diyos, may purpose yun, hindi lang yung basta hingi. Minsan humihingi, 'di ba, lumalapit ang Diyos minsan, lumalapit ang tao minsan sa Diyos kasi marami siyang gustong hingiin. Na para bang meron siyang, sa ating mga OFW, 'di ba? Hingi ka ng hingi, parang may pinaano ka, may tago ka, 'di ba? Minsan nakakainis yung mga ganon, no, na magbe-message lang sa iyo para humingi, 'di ba? Or kaya mangutang, yung mga ganon, no? Maraming mga ganong klase ng tao na lumalapit sa Panginoon, alam mo yun, dahil gusto po nila hingi ng hingi, di ba? Lord, pahingi ako nito. Lord, ganito, ganito. Lord, ganyan, di ba? Maraming ganon. Pero itong si Asaph, sabi niya, yung pagtawag namin sa iyo, O God, yung pagtawag namin sa iyo, O Diyos, ay upang gunitain. Sabi dito, sa lahat ng oras, sa lahat ng oras. So dito pa lang makikita natin na yung pagtawag sa pangalan po ng Panginoon ay hindi lang tuwing Sabado, tuwing Linggo, 'di ba? Or tuwing Bible studies, pero dito sa lahat ng oras, grabe naman 'yun, 'di ba? Sa lahat ng oras ka tatawag, sa lahat ng oras mo gugunitain yung mga, sabi dito, yung mga gawa, ang mga gawa mo nakahanga-hanga. No? Grabing ano yun, devotion yun na kanyang ginagawa, 'di ba, sa Panginoon. Oras-oras, 'di ba? Ewan ko lang mga kapatid, 'di ba? Kasi yung social media sa kapanahunan po na ito, I don't know to you, pero parang nakaka-addict talaga siya, 'di ba, na alam mo yun, yung lagi mo na lang gustong tignan kung may nag-message sa'yo, 'di ba? Lagi mo na lang gustong tignan kung anong nangyayari, 'di ba, sa mundo na ewan ko kung minsan o madalas nawawala tayo sa nawawala ang tao sa focus, 'di ba? Tungkol doon po sa paggunita niya sa mga kamanghamanghang gawa ng Diyos. Lalo na kapag may nakita ka diyan na talagang nakakainit din, 'di ba, ng ulo, no? So maganda na may balance talaga na alam mo 'yun, if you really want to be talaga ano tawag doon, yung laging nasa screen or nasa anong tawag doon, yung sa social media, 'di ba? Parang ang hirap naman nun na every mababasa mo you need to pray for them. Maganda kung ganon, kahit mahirap, nakabasa ka, Lord, ganito yung pinag-aawayan nila, and it will bring you na magdinil ka, 'di ba, sa Panginoon. So magandang ministry din 'yon, 'di ba? Kung talagang may oras, 'di ba, yung kasi maraming oras ang nasasayang So tayo gagamitin natin yung mga oras po na 'yan to hindi naman sa hindi alam ng Diyos, or kumbaga hindi naman sa ini-inform natin ang Panginoon kasi He's an all-knowing God, pero meron sa kalangitan
na nakakakita, di ba, sa ating ginagawa, especially sa pag-respond natin sa mga nakikita po natin. So verse 2, so ito yung prayer nitong si Asaph, ito yung kanyang statement na maraming mga kamanghamang kang gawa, O Diyos, kaya kami sa iyo tumatawag at kaya kami sa iyo nagpapasalamat. Verse 2, ito yung nakaka-bless na makita. Kasi sabi dito, wika ng Panginoon. Ang Diyos mismo yung nagwiwika. Ang Diyos mismo yung kanyang kausap. Ano yung sasabihin mo, God? Ano yung sasabihin mo, Lord? Kasi sabi dito, wika ng Panginoon. No? So, ang Lord mismo yung nagbabanggit ng mga salitang ito. Sabi dito, sa takdang panahon, walang pagtatanging ako ay hahatol. Sa takdang panahon. Minsan ito yung problema sa tao eh. Parang alam niya kung kailan yung paghatol ng Diyos. At alam din niya, 'di ba, na minsan naiinip pa siya. Bakit hindi mo pa hinahatulan, Lord, yung ganito? Bakit pinabayaan mo na ganito yung mangyari? So in the form of questioning God, bakit ang tagal mong humatol? Ang sama-sama na ng mundo, ang sama-sama na ng mga tao. Kahit minsan yung mga ayaw natin, bakit mo pinababayaan na yung taong ito ay nagpaparade ng kanyang kasalanan? May mga ganun na naiinip po yung tao. Pero sabi dito sa composition ng chapter 75 ni Asaph, na isulat ito ni Asaph, sabi niya, sabi ng Panginoon, sa takdang panahon, huwag kang mainip, di ba? Merong panahon, meron akong itinakdang panahon nang, sabi dito, walang pagtatanging, ako ay hahatol. So, ito ay sa atin, no? As a believer in the Lord, ito ay joy natin na meron talagang nakatakdang panahon ng paghatol, 'di ba, ng Panginoon. Anong hahatulan niya? 'Di ba? Hahatulan niya yung lahat. Hahatulan niya yung gawa, 'di ba, ng isang tao. Ano yung believer, hahatulan yung kanyang gawa, yung unbeliever, hahatulan din niya, 'di ba, ng kanilang mga ginawa. Ano yung mga gawa? 'Di ba, nahatulan ng Diyos? Lahat ng mga ginawa, sinabi, 'di ba? Lahat. Kung sa pangalan, 'di ba, hahatol ang Panginoon, lahat ng nakapaloob sa pangalan na 'yan, ano yung kanyang ginawa? Ano yung buong pagkatao ng tao? Hahatulan, 'di ba, ng Panginoon. So, walang pagtatanging ako ay hahatol. Sabi ito, verse 3, itong mundong ito'y kahit na mayanig, maubos ang tao dito sa daigdig, ang saligan nito'y aking ititindig. Aking ititindig, no? Ang mundong ito'y kahit na mayanig, maubos ang tao dito sa daigdig. Sabi niya, ang saligan nito'y aking ititindig. Ako ang creator nito, diba? Ako ang nagbigay sa inyo nito, gagawin ko kung ano yung naisin ko. Hindi natin pwedeng diktahan ng Panginoon, diba? Ang sa atin lang talaga is to obey Him. Kung ano yung mga binabanggit niya, yun po yung ating inuobey. At napakapalad po tayo, napakapalad natin sapagkat meron tayo na banal na kasulatan na sinasalamin palagi, tinitignan palagi kung paano po tayo makasunod sa Panginoon. Verse 4, Lord, ano yung iyong mga hahatulan? So binanggit po dito, 'di ba, na yung mundo, yung tao. Sabi niya, verse 4, sabi ko sa hambog, sila ay mag-ingat. Mga hambog, sila ay maghingat, no? Naghahambugan ngayon sa mga sa mga sahod. Minsan minsan nakakatakot 'yun kasi paano pag nabasa 'yon.
di ba, ng mga ibang mga membro, di ba, ng ating family. Parang sabihin nila, laki pala ng sahod nun, tapos hindi man lang makapagbigay, no? Kaya hindi man lang makapagbigay ng ng aking inuutang, no? May mga ganun, no, na senaryo. Pero sabi dito, sabi ko sa hambog sila'y mag-ingat. Mag-ingat kayo. At ang masasamay, huwag magpasikat. Ang pagmamalaki dapat na iwasan, kung magsasalitay, gawing malumanay. Gawing malumanay. So, sino yung uhusgahan ng Diyos? Sabi dito, yung mga hambog. Ano po yung kabaliktaran ng hambog? No? Pagiging humble. Tapos sabi dito, yung mga masasama, ano yung kabaliktaran ng masasama? Yung mga mabubuti. Ang mga nagmamalaki, yung mga hindi nagmamalaki. Ang pagmamalaki, sabi dito, dapat iwasan, kung magsalitay, gawing malumanay. So dito pa lang makikita natin yung naisin po ng Diyos na ito. Di ba? Yung mga naisin ng Diyos na ito. That will prevent us doon po sa sinasabi po dito ni Asaph, di ba, na paghatol. Yung sinasabi ng Lord na paghatol. Yung kanyang panghuhusgahan. Sino yung mga huhusgahan? Binanggit din po dito. Kaya kung makikita po natin ito, maalala natin yung mga bagay na ito, mag-ingat, sabi niya sa mga hambog, no? Na wag ipagmalaki kung ano yung meron sila. Huwag ipagmalaki kung ano yung meron sila, no? Kasi minsan nakaka-create yan, 'di ba, mga kapatid, ng bitterness din. 'Di ba, na bakit parang yung taong ito balandra ng balandra sa social media, 'di ba, ng mga ganitong mga bagay, kung tutuusin, mas malaki pa yung yung kinikita ko, may mga ganun, 'di ba, na senaryo. So nakakapag-create po 'yun minsan ng hindi maayos, 'di ba, na napakiramdam, no? What is your purpose? Not to brag, 'di ba, but to inspire. May mga ganun na nababasa sa scripture. Pero mag-ingat yung hambog. Mag-ingat yung hambog. Sabi ko sa hambog, sila ay mag-ingat. At ang masasamay, huwag magpasikat. Ganyan ngayon ang ginagawa ng mundo, di ba? Pinapasikat ng masama kung ano yung nakukuha niya sa kanyang kasamaan. No? Lanta-lantaran, nilalantad, di ba, yung klase ng kanyang gawa, kung ano yung mga nakukuha niya doon sa kanyang paggawa, di ba, ng masama, no? Pero we are so blessed, mga kapatid, to know all these things, sapagkat alam din po natin, katulad ng binanggit po dito sa verse 2, na ang lahat ay may hangganan, ang lahat ay may katapusan sa takdang panahon na itinakda, di ba, ng Diyos, no? Sabi dito, hindi sa silangan, hindi sa kanluran, hindi rin sa timog o sa hilagaman, magmumula hatol na inaasahan. Hindi sa silangan, hindi sa kanluran, hindi sa timog o hilaga, north, south, east, west. Magmumula hatol na inaasahan. Saan magmumula? Tanging Diyos lamang ang siyang hahatol sa mapapahamak o sa magtatagumpay. Tanging Diyos lamang ang hahatol, sabi dito, sa mapapahamak o magtatagumpay. Pagdating ito sa klase, di ba, ng salvation. Kasi talaga dito pinag-aawayan sa Middle East, no? Yung tungkol sa Diyos na kanila pong kinikilala at pinaglilingkuran. Pag sinabi nating Middle East, maraming mga bansa yung nakapaloob dyan. Hindi lang yung Israel, hindi lang yung Saudi, no? Maraming mga bansa ang nakapaloob dito sa Middle East, no? At sabi po dito, 'di ba, na tanging Diyos lamang, sabi dito, ang siyang hahatol, no, sa mapapahamak o sa magtatagumpay. Verse 8, si Yahweh na Diyos ay may kopang hawak
Sabi ito, sariwat matapang, yaong lamang alak, ipauubayan niyang ito'y tunggain ng taong masama hanggang sa ubusin. So dito makikita natin mga kapatid, if our tears ay iniipon, may ipunan ang Diyos sa ating mga sa ating mga pagluha. Hindi yung kung ano-ano lang pagluha, yung pagluha ng paglilingkod, yung pagluha ng pagiging mapagpakumbaba, yung pagluha ng may relasyon, 'di ba, sa Panginoon. Kung siya ay may sukatan ng mga ng mga luha po na iyan, dahil sa ating relationship sa Panginoon. Meron din, sabi dito, kopa ang Diyos para doon sa mga ginagawa ng masama, no? Para doon sa alam mo 'yon, iniipon din pala ng Diyos ang gawang masama ng mga taong masama. Huh? At siya yung may hawak, no? Yung sa atin kaya mga kapatid, no? Salamat sa Panginoong Hesus kasi yung kopa ng galit, 'di ba, ng Diyos, yung kopa ng ating mga kasalanan ay tinubos, 'di ba, ng Panginoong Hesus. Pero yung sino yung tutubos sa kopa ng kasalanan ng mga taong walang relasyon, 'di ba, sa Panginoong Hesus? Wala. Kaya ang matitira po sa kanila ay judgment, na magmumula sa Panginoon. At ito yung masakit. Sabi dito, ipapaubayan niyang ito'y tunggain ng taong masama hanggang sa ubusin. Hanggang sa ubusin. Alam mo yun, yung talagang yung hayaan ng Diyos ang isang tao na magpatuloy, 'di ba, sa kanyang kasalanan. It is already a judgment to that person. Kasi wala namang magtatagal, 'di ba? Pag ang Diyos hindi na nagbigay, 'di ba, ng kanyang pabor sa tao, or yung kanyang mercy, 'di ba, sa isang tao, no? So ito ay malungkot na reality, itong verse 8. Pero sa atin, 'di ba, ng mga mananampalataya, it is still a joy, 'di ba, for us to know na may hangganan talaga yung kasamaan ng tao. May hangganan talaga yung kasamaan, 'di ba, ng mundo. Ang Lord yung magte-take over, hindi tayo, no? Ang Lord ang magte-take over, hindi po tayo. Ang sa atin lang ay manatiling naka-angkla, manatiling sumusunod, manatiling naka-focus, 'di ba, sa Panginoon. Verse 9, subalit ako ay laging magagalak, sabi dito, ang Diyos ni Jacob aking itataas. Lakas ng masamay, papatiding lahat sa mga matuwid, naway tataas. So nakakahindik yung magiging kalagayan ng mga masasama, 'di ba, mga kapatid? Kaya nga tayo nag-effort talaga tayo, 'di ba, to preach or to share yung gospel. Kasi ito yung yung relationship nila sa Panginoon, yung mag-save, 'di ba? Mag-save sa kanila from the punishment na inihanda ng Diyos sa kanyang takdang panahon. Hindi tayo tumitigil, 'di ba, sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon, no? Sinishare talaga natin ito, no, sa mga tao na kaya po nating abutin. Kumbaga parang nagpa-plant tayo, no? Nagtatanim tayo, 'di ba, ng nagtatanim. At darating ang panahon na yung mga tinanim na 'yan, 'di ba, ay katulad ng parable ni Jesus, natutubo din 'yan at magbubunga. Nakita natin 'yan sa mga sa mga previous, 'di ba, na mga
experiences natin, yung pagpapatuloy lang na pagtatanim, di ba, sa salita po ng Panginoon. Makakaano din yan, papasok at papasok din yan sa isang puso, di ba, na talagang nakahanda, na tumanggap, sa mga salita, di ba, ng Panginoon, no? Sabi dito, kagalakan ng isang tao na may relasyon, 'di ba, sa Panginoon kapag dumating yung araw na yon. Kasi, 'di ba, kung punishment ang inihanda ng Diyos sa mga taong ayaw tumanggap sa kanya, sa mga taong masasama na hindi nagbago, sa mga hambog, 'di ba, na nagpatuloy sa kanilang paghahambog, sa mga mapagmalaki, 'di ba, na nagpatuloy sa kanilang pagmamalaki, no? Kung punishment ang ibibigay at paghatol ng Diyos na gagawin, 'di ba, sa kanila. Uulitin natin mga kapatid, tayo pong mga mananampalataya ay sa pamamaraan din, 'di ba, ng reward. Yun yung reward. Mga crowns, no? Ano kayang mga crowns yung inihanda ng Diyos, 'di ba, para po sa atin. Kasi bawat gawa natin may reward. Nakakaano yun, no? Magandang motivation yun eh. 'Di ba? Sa ating mga mananampalataya na kahit gaano po yung kahirap, 'di ba, yung mga pagdadaanan natin, 'di ba, sa mundo na ito. Bawat act of kindness may reward. Bawat act, 'di ba, ng pagiging humble, lahat ng ginagawa po natin may reward, 'di ba, sa Panginoon, no? May peace of mind. 'Di ba? Alam mo 'yon, lahat ng ginagawa po natin ay may reward. So ito yung maglilid sa atin para magkaroon tayo ng kagalakan kahit hindi pa natin na totally, 'di ba, na nakukuha yung mga reward na ito po ng Panginoon. Pero alam natin na kapag ang Diyos po yung nangako, kanya po itong ginagawa. No? Yung makasama na lang natin ang Panginoon, it is a great reward, 'di ba, pagdating po ng panahon. Secondary na lang yung mga iba pa, 'di ba, na mga inihanda po niya, 'di ba, para po sa atin. So bakit tayo mapapagod? 'Di ba? Bakit tayo, alam mo 'yon, manghihinawa? Bakit tayo manghihina, no? So magandang i-remind natin ang bawat isa, 'di ba, sa atin. Sabi dito, subalit ako ay magagalak, ang Diyos ni Jacob. Anong gagawin mo? Aking itataas. Wala pa naman sa iyo ang lahat ng ito, Asaph. Pero it is my hope, it is my joy, and I can trust God for it. Yun din po yung atin. We can trust God kasi sinabi niya yun eh. Sinabi niya, 'di ba? Marami po siyang mga ipinangako, 'di ba, sa atin. Lahat ng masamay papatiding lahat. So kahit nagro-rule sila sa kapanahunan po na ito, magandang sabihin din natin, 'di ba, na kahit nakikita po natin sila, 'di ba, na parang nagpo-prosper, sasabihin din talaga natin, 'di ba, na may hangganan ang lahat. 'Di ba? May hangganan, may inihandang panahon ang Diyos ng kanyang panghuhusga at paghatol sa mga gumagawa, 'di ba, ng kasamaan. Sabi dito, papatiding lahat eh. Wala siyang ititira. Lahat ay kanyang pag sinabi mong papatiding, 'di ba? Hindi ka na makakapagpatuloy, 'di ba? Hindi na makakapagpatuloy ang mga masasamang ito. Wawasakin sila, 'di ba, ng Panginoon, no? Talagang wala siyang ititira. At sa mga matuwid, sabi dito, na may itataas. Kung papatidin yung mga masasama, yung mga matuwid, ay kanya namang itataas. So maganda yun kahit hindi naman tayo napapansin, 'di ba, sa kapanahunan po na ito, hindi tayo alam mo yun, hindi tayo binibigyan ng halaga, yung mga ganun ba? Hindi tayo pinaglalaanan, 'di ba, ng panahon, hindi tayo nire-replyan, mga ganon. Hindi tayo prina-priority, 'di ba, ng mga tao na ito, pero merong isang Diyos, 'di ba, na darating ang panahon, sa kanyang itinakdang panahon, tayo po ay kanyang itataas.
napakagandang experience po noon. Yung ma-acknowledge ka na lang sa nakararaming ah, mga mga tao, 'di ba? Yung i-acknowledge ka, it is a great honor. How much more, 'di ba, kapag ang Diyos po yung nagtaas, 'di ba, sa isang matuwid. At paano natin matututunan yung katuwiran? Sa Panginoon. Paano yun? Hindi naman na natin kinakausap ang Diyos ng personal. Sa kanyang mga salita. Kaya importante pa rin, 'di ba, yung pag-aaral, 'di ba, sa salita, 'di ba, ng Panginoon. Kasi hindi ka talaga mawawalan kapag tayo po ay patuloy na nakatingin, 'di ba, sa salita po ng Panginoon, no? Bibigay niya talaga sa atin yung lahat, 'di ba, ng mga katanungan natin, no? Sa buhay po na ito. So yun po mga kapatid ang ating lesson, at itatype ko na lang po yung ating question. Erev Tov po.